Sandukan mo si Father, wag na ako. Masakit siyang ko. Natatay pa. Ang kinain ko lang kanton. Ano ako bang kinain? Ano ba yan? Shh. Ba't hindi ka na nagpapadate? Tingnan mo na naman. Hmm? Pag pumapasok ba yung kasamahan mo, May? Saan nadaan sa sukat? Oh. Mas malaki kasi ang pamasahe niya pag dyan siya nadaan. Apat ka sakay din siya. Ba't nakadaan pa diyan? Kung mas malapit dun sa sukat. Hindi, mas matagal kasi nagtatraffic po dyan eh. Mas matagal nga lang ang biyahe. Kung sukat siya, magkano pamasahe? Galing Green Hills. Ayun. Magkano ba pamasahe galing Green Hills? 15. Huh? O 20. 17? Oh. Kahit pa 17. Ganun din naman pag nagbaliwan siya. Oh. Galing sa kanila. Magkano ang baliwan? 12, 13. 17 din. 17 din. Oh, diyan marami din siya sakay. 13 yung tricycle papuntang, Papunta dyan sa baliwan. di ba? Baba siya Baliwan, sakay siya ng Malacanang, 13 din. Eh pagbaba mo ng sukat, sasakay ka, isang sakay na yan, San Bali na ang sakay mo. Hindi ka natatawid. O, San Bali na ang baba mo, dalawang sakay lang siya. Ang problema nga tumatagal nga siya. Hindi mo na problema yun, May. Ang problema niya doon is gumising siya ng maaga. Umalis siya ng alas 6:30. Para makapasok siya ng maaga. Bakit? Nung ang problema mo ba, nalilate ka? May gumawa ba sa'yo ng paraan na sinusundo ka dito? Para makapasok ka? Babay ka pa sa sasakyan. May mahina ang mga rim ng bisikleta mo. Hindi pwede pang highway yan. Dapat yan, palitan mo pa yan ng rim. Ting-ting ang rim mo eh. Nanaginip pa naman ako kagabi oh. Tain-tain na ako. Di 2 beses ako tumae. Nung nakatulog naman ako, nood ako ng nood kasi nagpapaantok ako. Nung nakatulog naman ako, nananaginip ako na gising na raw ako ng 1:00 ng hapon. Bumaba daw ako. Pagbaba ko raw, bukas yung gate. Tapos, hinahanap ko raw yung bisikleta mo, nawawala. Naku, may. Ingatan mo na yung bisikleta mo kasi parang nasa loob ng gate, mananakaw yan. Nilagay ko nga yan dyan kasi kung nandoon, kahit nakakandado yan, pwede yan buhatin, ilagay dyan sa taas. Pag tumahol pa yung aso, nagigising ako dahil tinitingnan ko yung charger, baka mawala. Kahuyin. Yes, me. Si Father pa, nakatihayang-tihaya, nakabaling yung mukha sa harap ko. Sabi niya, may malakas, may mahina. Baka kasi, sabihin niya hindi. Dito, sabi niya, ay hindi.
Hindi ako naghihilig. Hindi ka nga naghihilig. Nang mahina. Sobrang lakas. Yung parang kapitbahay mo maririnig na. Ayaw mo noon, may music ka. Diyos ko, hindi nga ako makatulog ng ganon. Na parang may kumukulo na, sabi ko sa iyo, hinga ka muna. I-clear mo muna yung lalamunan mo bago ka matulog. Anong gamot doon? Uminom ka ng isang basong tubig bago matulog sa gabi. Kasi saan naman ko nakakita ng nakaka-bad trip yun, di ka makatulog dahil. Pwede bang huminga? Pwede naman huminga sa ilong. Bakit pag tulog ka ba sa bibig ka humihinga? Kasi ang humihilig, ewan ko. O, tingnan mo. Oh, di ba? Sa lalamunan ng diferensya, ibig sabihin, yung hininga mo, hindi dumadaan sa ilong eh. Nasa bibig. Hindi natulog ka naman, hindi naman barado yung ilong mo. Kahit anong sarap ng tulog ko, hindi talaga ako humihilig. Ako talaga ang tahimik na matulog. Sabi niya, pag tumae daw ako, gisingin ko siya para sasamahan niya ako. Sinamahan niya naman ako, gusto niya, akyat ka agad kahit natatay ka pa pamaya-maya. Naiinis kapag hindi ka umakyat, tapos bababa ka na naman. Pag bumaba na hindi mo ginising, nagkagalit. Akala ni Nono, magsisir mo na naman ako ng tuloy-tuloy. Alam niyo na pag nainis ako maghapon yun, hindi natatapos. Naku, ito na baka gusto niyo masubukan ng lettuce na na-try ko, guys. Naku, ang sarap ng pakiramdam pag iniinom ko to. Talaga. Tapos na-control pa yung cravings ko sa mga matatamis at saka sa ibang pagkain, ganon. Tapos andyan pa yung mental clarity and focus. Wow! Mental clarity. At syempre yung energy, tapos steady na steady yun. Walang crash kahit after kumain, ganyan. Tapos hindi ako inaantok kasi ma-steady rin pati sugar level ko. Siyempre, mawawala yung craving mo kasi may kasamang shabu yan. Lagi ka na lang bang natatakot? Ganito ba ang issue ng e-bike mo? Bago ang controller, bago din ang battery. Biglang nagpepreno, bigla din nagbabago-bago ang speed. Minsan bigla na lang titigil, after ilang minuto, bigla na lang din aandar. Tapusin mo ang video na ito upang malaman mo ang ginawa naming solusyon. Taga to, Antipolo Ito yung ata battery ito, niya, taga Taytay. August ng 2025. Bago pa. Pag nakaangat ang isang gulong, Si JP. okay yung takbo. Pero pag nailapat na sa lupa, bigla na lang ito nagragar-gar. Ayan. Napipigilan lang pa ako yung gulong. Naipagawa na rin pala ito sa ibang technician. At ang ginawa, pinalatan ng bagong controller. Pero ganun pa rin ang issue. Diba? Nasunog Lulokohin lang ka. yung pressure ng Dapat bagong dito ka controller kumuha na ng battery. Kapag bago ang controller, bago din ang battery, ang issue na nito ay yung motor. Ito yung itsura ng motor niya sa loob, puro kalawang. Kaya ang gagawin ko rito, lilinisin ko yung motor at papalitan ko ang oil sensor. Baka ganito Papalitan na na to. sana ng bago yung motor.
Pero ang sabi ko, try ko muna gawa ng paraan. Baka sakaling ma-repair pa ito. Ito yung hall sensor na tinatawag. Kapag sira ito, Bago, at ang tapos sensor kalawangin is ng motor. tulad ng O-Bike, ang issue ng e-bike... Luma yung e-bike, binago yung controller, bago yung battery kasi nga hindi umaandar, humihinto-hinto din. So hindi pa rin umaandar, ganun pa rin. Kaya tiningnan niya yung pinacheck sa kanya. Pinagawa daw sa ibang technician. Hindi ka ba nakikinig ng vlog? Bagong pinalit ni Sir dahil nga may problema sa hall sensor at napuwersa yung controller. Dahil wala nga akong dalang extra controller na O-Bike, kaya binalikan ko ito kinabukasan. Ito pala yung kinabit na controller ng technician. Nasunog yung phase wire. Possible, sira na to. Kaya nagdadragging pa rin kahit bago ang hall sensor. Ito ang in-install natin, O-Bike 800 watts. Ngayon, i-testing natin ang bagong 800 pagkita watts. controller. Parehas. Speed 1. Oh, ang bilis oh. Pinalitan ng controller. 800 watts. Oh. Number 2 na yun oh. Ang lakas oh. Oh. Okay One. na ang e-bike siya. Napaka-smooth na pag pinapanda. Hindi katulad dati, darar-darar. Kaya kung ganito ang issue ng e-bike mo, PM lang po kayo sa Chippy Watts. Yun lang po, maraming salamat. Bago nga yung battery, bago yung pero nagaganon. Ang sayo naman, hindi ganito ang problema. Humihinto siya, tumitirik sa gitna, pero naglulubat. Ito wala naman siya sinabi na yung pinalitan yung controller, pinalitan yung battery ng bago. Pero, pahinto-hinto ang andar. Pero hindi siya naglulubat eh. Isa yung nagsisiro-siro eh. Nagwa 1 bar eh. Natural. Tapos yung 1 bar pa niya, nagbiblink. Ibig sabihin, wala nang karga. May, tapos ka na kumain? Piprituhin pa doon namin. Piprituhin pa naman doon. Hindi pa na maalis yung magprito na lang. Taga na lang yung baba ko. Biyernes ngayon. Hindi yan sa'yo makikipaglaro dahil tuta yan eh. Hindi mo naman niya anak eh. Masyado ka. Tingnan mo si
Puchi. Hindi naman dito tumatae. Oh, tingnan mo, walang tae. Doon sa hagdan, puro tae ang ginawa eh. Tapos na. Meron pang laman yung ano. Ano yun? Ayun o yung pagkain o ano. Durugin mo na lang dyan sa pagkain nila. Kuntian mo na lang yung ano. Kuntian mo na lang yung kanin. May, kagabi ang pinakain mo sa aso. Puro lang kanin. Hindi gumising ako ng 2:00. Nakita ko yung pagkain ng aso. Puro kanin. Naririnig po tayo ng taong bayan at ano man ang sabihin ng ating mga kagalang-galang na mga miyembro, no, officers of or members of the bar who also are officers of the court, and we all know that we are before the impeachment court, and therefore we should try evidence and not advocate for the conclusions or the positions that we may have already made even before we went to this trial. And so, May I comment, Your Honor? May I comment, Your Honor? No need, counsel. No need, counsel. naririnig po tayo ng taong bayan at ano man ang sabihin ng ating mga Nay! Nay! Halika mo na! Halika mo na! May tanong lang ako! Just then, on the feed, I pressed a hand to my forehead. See, I didn't even finish before face planting onto the table. Kiara and Paige both smirked, smug as cats with cream. What'd you give her? I spiked her coffee. We're about to send her upstairs with a few guys, snap some juicy photos, and splash them all over the internet. All right. Do it neatly. No loose ends. She's still Mrs. Evans after all. Don't worry, I've got this handled. Soon enough, I was carted off to a private room. I didn't move a muscle, playing the part of a sleeping doll. Only after the soft click of the closing door did I let my eyes flutter open. Whatever lingering hope I'd held onto for Darlin had just been snuffed out. I was done calling him father. The door creaked open again. A group of lecherous men stepped in. This gig's a joke. We're supposed to screw her and snap pictures? That's trauma I'm not getting paid enough for. Shut up. The Jones family's paying 3 times the usual. Suck it up and think of the cash. She's got a decent body at least. Just close your eyes and pretend it's something else. So this is your plan? Let your wife get dragged through hell just to cut her loose? Heads whipped toward the screen. In a blur of strikes and counterattacks, I floored every man in the ring. My movements were sharp, fluid, lethal. What the hell? I thought she was some fragile little flower. With the last leverous man unconscious on the floor, I tilted my head toward the surveillance camera. A flicker of realization crossed my face. I reached into my pocket, pulled out my phone, and started typing fast. Within seconds, the screen in their room went pitch black. No way. The whole footage has been wiped. Without a word, Cole rose to his feet and strode out. I slipped my phone back into my pocket and moved toward the door. I paused to check the peephole. Sure enough, the hallway was crawling with Kiara's guards. They weren't just loitering.
They were stationed. I didn't waste a second. I hurried back to the bathroom, pushed the window open, and climbed out without hesitation. Right as I was about to leap down, I went rigid. Standing in the hallway, tall as ever and twice as fury, was Cole. "Why are you here?" Cole didn't bother answering. With a storm browing behind his eyes, he marched forward, grabbed me by the waist, and plucked me off the windowsill like I weighed nothing. I barely had time to catch my breath before he spun me around and prised my wrist to the wall. "What are you doing?" 17th floor. Climbing walls like it's some action film. Have you lost your mind? "Whatever I do is my own business. You don't get to interfere. We agreed. Your life, my life, separate." I could sense the tension rolling off Cole, his fury almost crackling in the space between us. Before the sentence even finished, Cole silenced me the only way he knew how. His mouth crashed down onto mine, wild and free. "Enough. We need to talk. What was that kiss about?" You can climb into my... Launched into small talk, trying to fish. Dating socialite, Paige had amassed a staggering 80 million followers online. Under her subtle cues, her army of loyal fans launched relentless verbal attacks on me. But I had already analyzed the data. All it would take was exposing Paige's carefully constructed image for the fraud it was. And today, the Jones family's plot had gifted me the perfect weapon. Standing beside me, Cole observed the unfolding chaos with a mix of curiosity and admiration. The calm, calculating way I turned the tide left him genuinely impressed. Meanwhile, Darren and Paige had been holed up in their private room, anxiously waiting for any word from Kiara. Out in the hallway, they ran into a few familiar CEOs. Darren immediately launched into small talk, trying to fish for investment leads. One of them, a known troublemaker who'd already seen the footage of Kiara's disgrace, leaned in with a faux innocent grin. Mr. Jones,